Hirap ka ba na labanan ng tukso? Ano-ano nga ba yung mga dapat nating gawin para malabanan natin yung mga tukso na ginagawa sa atin ng kaaway? Ngayon mga kapatid, bibigyan ko po kayo ng ilang mga practical na paraan para malabanan nyo ang tukso at ito ay mapagtagumpayan nyo. Lahat po ng tao sa mundo na ito, kasama na po yung mga Kristiyano, pwedeng-pwede po yan na atakihin ng kaaway. At isang pag-atake na gagawin po ng kaaway ay ang kanyang tukso. Alam po natin mga kapatid, simula pa lang noon hanggang sa panahon natin ngayon, yan po yung ginagawa ni Satan, yung tukso, para po yung mga tao ay mapahamak. Alam naman po natin, dun pa lang sa Garden of Eden, tinukso po niya sina Eva at Adan. At nakita naman po natin, nahulog po sa tukso sina Eva at Adan sa pamamagitan po ni Satanas. May pagkakataon naman po sa New Testament, ganun din po yung ating Panginoong Kristo na mismo. Tinukso pa po yun ni Satanas. So ano pong ibig sabihin nun? Nakita po natin dito na talagang walang pinipili itong si Satanas. Na kahit po yung ating Panginoong Kristo, tinukso niya po. Pero ang maganda naman po doon, napagtagumpayan ng ating Panginoong Kristo yung tukso. Siyempre mga kapatid, nakita natin spiritually na pagtagumpayan nyo ng ating Panginoong Kristo dahil po sa salita ng Diyos. Kaya nga po sinasabi ng ating Panginoong Kristo, every time na tinutukso siya ng kaaway, it is written o nasusulat. Ibig sabihin, yung pinaglalaban ng ating Panginoong Kristo sa bawat tukso na sinasabi ni Satanas ay ang salita ng Diyos. Na dapat ganun din naman po ang gawin natin. At yun po ay spiritually. Pero mga kapatid, pag-usapan po natin ngayon practically. Papaano nga ba natin mapagtatagumpayan lahat ng tukso ng kaaway? Ito yung mga dapat nating tandaan nang sa ganon, mapagtagumpayan natin yung tukso at malabanan po natin ito araw-araw. So, papaano nga po ba? Una mga kapatid, kung gusto nyo po mapagtagumpayan ang mga tukso, kilalanin nyo muna ang sarili nyo. So, tandaan nyo po mga kapatid, iba-iba po ang mga tao. At meron po yung mga lakas at meron din pong kahinaan yung mga tao. Ang gawin nyo po mga kapatid, kung gusto nyo po mapagtagumpayan yung mga tukso, alamin nyo po yung kahinaan nyo. Bakit? Kasi yan po yung target ni Satan. Hinahanap po ni Satan sa inyo kung ano ang kahinaan nyo. At kung ano ang kahinaan nyo, yun po mga kapatid, yung aatakihin ng kaaway. Ngayon, kung di nyo po alam yung kahinaan nyo, mas madali po kayong mahuhulog sa kasalanan. Kasi mga kapatid, mahalaga po na bantayan nyo kung ano yung kahinaan nyo. Kasi kung di nyo po nababantayan yung kahinaan nyo, papasok po dyan yung kaaway. At kapag tinukso kayo ng kaaway, madali po kayong mahuhulog. At ganun po yung nangyari kina Eva at Adan. So mahalaga mga kapatid na bantayan nyo po yung kahinaan nyo. Kasi mga kapatid, kapag hindi nyo po binantayan yung kahinaan nyo, sigurado na kapag inatake kayo ng kaaway, mahuhulog kayo sa kasalanan. So sa Biblia, alam naman po natin na itong si Samson, yung kahinaan niya po si Delilah. Pero hindi niya po nakita yon. Oo, malakas siyang tao physically, pero sa loob-loob niya meron po siyang kahinaan. At yun po mga kapatid, yung nagpabagsak sa kanya. Marami po mga Kristiyano bumabagsak o nahuhulog sa kasalanan hindi dahil mahina po sila. Sa totoo nga lang po, marami mga Kristiyano ang malalakas pero nahuhulog sa kasalanan. So ano po ang dahilan? Ang dahilan po dyan, hindi nila nababantayan yung kahinaan nila. Masyado po silang nag-focus doon sa lakas nila. Kaya yung kahinaan po nila, hindi po nababantayan. So sa pag-atake ng kaaway, doon po pumapasok ang pagkahulog sa kasalanan. So kapag alam mo yung mga weak points mo sa buhay mo at tinatanggap mo yung kahinaan mo na yan, tandaan nyo po mga kapatid, mapagtatagumpayan nyo anumang laban sa buhay nyo. Lalo na nga po yung mga laban ng spiritual. Alam niyo po ba na itong si Goliath, kaya po siya natalo ni David, hindi niya po nakita kung ano yung kahinaan niya. Nag-focus po itong si Goliath sa malaki siya, malakas siya, wala pang nakakatalo sa kanya. Talagang masasabi po natin na warrior siya. So yun po yung nakita niya. Nakita po natin na talagang nagmata siya. Nakita po natin na talagang meron siyang pride sa sarili niya. Alam niyo mga kapatid, kapag meron kayong pride sa sarili niyo, diyan magsisimula po ang pagbagsak. Itong si Goliath, sa mga hindi pa nakakaalam sa inyo, alam niyo po ba, dahil siya ay isang napakalaking tao, matangkad po siya at malaki, meron po siyang kahinaan. At yung kahinaan niya po, mas malabo po ang kanyang mata. Ayon po sa mga pag-aaral, dahil sobrang laki ng tao na ito, lumalabo po yung kanyang paningin. At ganun po yung madalas na issue sa mga malalaking tao. Mas malabo po ang kanilang mga mata. Ngayon mga kapatid, ito pong si Goliath, alam natin, napakalakas niyang tao. Pero mga kapatid, hindi niya po tinignan na malabo ang mata niya, na meron siyang kahinaan. Kaya dun po siya natalo ni David. Nag-focus po kasi itong si Goliath sa maliit yung kalaban niya, no match yung kalaban niya, na parang titirisin niya lang yung kalaban niya kasi nga maliit lang na si David. Pero mga kapatid, hindi niya nakita na meron siyang kahinaan, hindi po siya nag-focus doon, hindi niya po binantayan yon. Kaya anong nangyari, natalo po siya ni David. Kahit sobrang liit po ng kalaban niya, natalo po siya. So hindi siya natalo dahil mahina siya. Sa totoo lang, malakas nga po itong si Goliath. Pero natalo siya kasi hindi niya po binantayan yung kahinaan niya. Yun nga po, yung malabo niyang mata.
So, gano'n din po sa atin mga kapatid. Akala natin minsan malakas tayo, akala natin spiritual tayo, umaatid naman tayo ng church, nagbabasa naman tayo ng Biblia. Pero mga kapatid, tandaan nyo po, may kahinaan pa rin po tayo. At alamin natin yung kahinaan natin. Tanggapin po natin yung kahinaan natin na yon. Nang sa ganon, mas mabantayan po natin at yung kahinaan po na yon, mas mapalakas din naman po natin pagdating ng panahon. Para po pag dumating po ang panahon na atakihin tayo ng kaaway at tuksohin tayo ng kaaway, mas madali po natin itong mapagtatagumpayan. At bukod po sa pagkilala natin sa ating mga sarili, maganda rin po na kilalanin naman natin kung sino yung kalaban natin. Ngayon ang tanong, sino ba ang kalaban natin? Yan po ay walang iba kundi si Satanas. Wala po tayong ibang kalaban sa mundo na ito. Ang labanan po natin ay espiritual, hindi po laban ng pisikal. So wala po kayong kalaban sa mundo po na ito. Yung mga kasamaan nyo ng loob, yung mga nanakit sa inyo, hindi po yan yung kalaban nyo. Ang pinakakalaban po natin sa mundo na ito ay walang iba kundi si Satanas. At mag-focus po tayo doon. Kasi mga kapatid, kung nakafocus ka sa ibang kaaway mo, talagang madali kang maaatake ng kaaway. Lumalaban ka sa hindi mo naman kalaban. At kapag nakita ni Satan na lumalaban ka sa hindi mo naman kalaban, mas madali ka niyang maaatake. Kaya mga kapatid, dapat mag-focus po tayo sa tunay nating kalaban. Yun po si Satanas. At kilalanin po natin, ano nga ba itong si Satanas? Ano yung mga taktika niyang ginagawa? So alam po natin mga kapatid, hindi po nagbabago yung mga taktika ni Satanas. Noon pa man sa Garden of Eden, hanggang sa Panginoong Kristo at hanggang sa panahon natin ngayon, hindi po nagbabago yan. Gano'n naman po talaga mga kapatid, halimbawa sa isang labanan sa boxing. Halimbawa na lamang po yung isang boksingero. Bago niya po labanan yung kalaban niya, pinapanood niya muna yung mga previous fight ng kalaban niya. Tinitingnan niya kung paano siya gumalaw, ano yung mga taktika niyang ginagawa, paano siya umatake, paano siya dumepensa. At kapag nakita niya yon sa labanan mismo, alam niya po yung gagawin niya at mas madali po siyang mananalo kasi kilala niya yung kalaban niya. Gano'n din po sa atin mga kapatid. Kilala mo ba si Satanas? Kapag hindi mo kilala si Satan, madali ka talagang mahuhulog sa kasalanan. So dapat hindi po kayo kampante sa inyong mga spiritual life. Oo, maaaring nagbabasa kayo ng Bible, nagpe-pray kayo, nagde-devotion kayo, umaattend kayo ng church, pero hindi po sapat yon. Tandaan nyo po, umaatake pa rin yung kaaway, hindi po kayo exempted. Si Jesus nga, inatake po ng kaaway. So papaano pa kaya po tayo? Tandaan niyo po ito mga kapatid, hindi basta-basta umaatake si Satan ng walang timing. Pinagpaplanuhan kayo ni Satan, tinitingnan kayo at inuobserbahan po kayo ni Satan bago siya umatake. So hindi po siya basta-basta umaatake kaya dapat handa po kayo doon. So kapag kayo po ay pagod, kayo po ay discouraged, malungkot kayo, emotionally mahina po kayo, malayo kayo sa prayer, wala kayong fellowship sa mga tao, sigurado po ang pag-atake ni Satan dyan. So huwag niyo po hayaan na hindi niyo po kilala si Satan. Dapat kilalanin niyo po nang sa ganon, mas madali niyo po mapagtagumpayan lahat ng ginagawa niyang tukso sa buhay niyo. Bukod po dyan, para mas mapagtagumpayan niyo pa po yung gawa ng kaaway o kaya man po yung mga tukso, iwasan niyo po na mag-isa. Tandaan niyo po ito mga kapatid, mas madali kang maaatake ng kaaway kapag mag-isa ka. Kasi nga, wala kang kasama wala kang ka-fellowship, wala kang kasama na kapwa mo mananampalataya. Tandaan niyo po mga kapatid, ang gustong-gusto ni Satan nag-iisa kayo. Kasi kapag nag-iisa kayo, mas madali po siyang nakakaatake. Mas madali po siyang nakakapasok sa inyong mga isipan. Kapag si Satan po nanunukso hanggat maaari, kayo po ay nag-iisa. Tandaan niyo po si Eva, nung siya po ay tinukso ni Satan, nag-iisa muna po siya nun. Si David po, nung siya po ay nasa bubong, nung siya po ay natukso kay Bathsheba, nag-iisa rin po siya nun. At hindi lang po yun, si Jesus din po, nung tinukso po ni Satan, nag-iisa po siya doon sa ilang. So tingnan niyo po mga kapatid, ganyan po yung pattern nitong si Satan. Kapag nag-iisa kayo, mas umaatake siya. Mas nanunukso po siya kapag kayo ay nag-iisa. Kaya iwasan niyo po yung mag-isa mga kapatid. Kaya nga po merong church, tinatag po yan para magkaroon po tayo ng fellowship, magkaroon po tayo ng kasama. Nang sa ganon, hindi po tayo maatake ng kaaway. So wag po nating hayaan na nag-iisa tayo. Mahalaga po na meron tayong kasama. May nagme-mentor sa atin, meron po mga tao na nagpapaalala sa atin, nag-encourage sa atin, nagpapalakas sa atin. Sila po yung nagsasaway sa atin. At higit sa lahat, sinasamahan po nila tayo. So mahalaga po yun mga kapatid. Kapag wala yun, mas madali po tayong maatake ng kaaway. Huwag niyo pong hayaan na palagi kayong nag-iisa kasi mas dyan po umaatake yung kaaway. Kung papansinin niyo po mga kapatid, kapag nag-iisa kayo sa bahay, mas tumitindi po yung temptation. Kasi nga po, naandun po si Satan. Kapag nag-iisa kayo, mas lalo pong lumalapit si Satan sa inyo. Kaya mag-ingat po kayo kapag nag-iisa kayo sa bahay o saan man pong lugar. Naandyan po si Satanas at handa po siyang umatake at handa po kayong tuksohin ni Satan sa anumang paraan. Kaya sabihin mo na malakas ka spiritually, pero mga kapatid, kailangan nyo pa rin po ng fellowship. Kailangan nyo pa rin po ng kasama. Kailangan nyo pa rin po ng companion. Kasi yan po yung tutulong sa inyo para mapagtagumpayan nyo anuman po ang tukso ni Satanas. Bukod po dyan, dapat magpaka-busy po kayo. Mahalaga po ito mga kapatid kasi nga kapag wala kayong ginagawa, mas madali po kayong nakakapag-isip ng mga bagay-bagay. Mas madali po nakakapasok si Satan sa inyong mga isipan kasi nga wala kayong ginagawa Pero pag may mga ginagawa po kayo, busy kayo, mas nakakaiwas po kayo sa tukso o sa anumang pong gawa ng kaaway.
Minsan hindi po dahil sobrang sama ng tao kaya po siya natutukso. Minsan wala lang siyang ginagawa kaya siya natutukso. Ito pong si David, balikan po natin. Kaya po siya natukso kay Bathsheba kasi imbis po na makikipaglaban siya, makikipagdigmaan siya, kasi yun po talaga yung panahon ng pakikidigma, nanatili po siya sa palasyo na walang ginagawa. So nakita po natin dahil wala siyang ginagawa at nag-iisa pa siya, nakita niya si Bathsheba. Nahulog po siya kay Bathsheba, nahulog po siya sa kasalanan. So yun po yung nangyayari kapag kayo ay walang ginagawa. Mas madali po kayong nakakausap ni Satan. Mas madali niyo pong naririnig kung ano po yung mga sinasabi ni Satan. Kung nag-iisa na nga kayo tapos wala pa kayong ginagawa, sigurado mga kapatid, mas matindi po yung atake ni Satan. At pwede po kayong mahulog sa kasalanan kapag nangyari yon. Si David nga, sabi nga, he is a man after God's own heart. Malapit po sa Diyos. Warrior po siya. Hari po ng Israel. Pero nakita po natin, bumagsak pa rin po sa kasalanan. So dito natin makikita, hindi porket magaling ka, hindi porket malapit ka sa Diyos, hindi porket ikaw ay spiritual, mapagtatagumpayan mo ano man ang temptation. Hindi po mga kapatid, kahit sino ka pa. Kaya mahalaga po mga kapatid na dapat bantayan po natin yung ating mga sarili at alam po natin yung mga dapat nating gawin kapag dumating po yung tukso sa buhay natin. Handa po dapat tayo dyan. Kaya nga po pinag-aaralan po natin yung mga bagay na ito kasi nga para maging handa po tayo. Kapag umatake po yung kaaway, alam po natin yung gagawin po natin. Kaya mga kapatid, punuin nyo po yung buhay nyo ng ministry, sa pag-aaral nyo, sa trabaho nyo, negosyo, mag-exercise po kayo, o kaya man magkaroon kayo ng family time, magbasa kayo ng Biblia, at mag-serve po kayo. Marami mga pwedeng gawin po sa mundo na ito, hindi pwedeng wala. So magpakabisi po kayo mga kapatid. Nang sa ganon, hindi nyo po masyadong marinig yung tinig ng kaaway. Mas marinig nyo po yung tinig ng Diyos, at sigit sa lahat, mas magawa nyo po yung kalooban ng Diyos sa buhay nyo. Bukod po dyan mga kapatid, huwag kayo basta oo ng oo. Tumanggi rin po kayo. Ang pag-atake po ni Satan o yung temptation niya, madalas po masarap yan. Madalas po maganda sa paningin. Madalas po nagugustuhan po yan ng laman natin. At yan po ang taktika ni Satan. Mula pa lang sa Genesis, nakita po natin kina Eva at Adan, ginamit niya po yung prutas. Siyempre mga kapatid, pinakita niya maganda ito sa paningin, masarap po ito, at talagang makakatulong daw ito para sila ay maging Diyos. Marami pong i-offer sa Satan sa inyo na maganda, masarap sa paningin, masarap sa pakiramdam, at higit sa lahat, parang okay naman siya. Pero mga kapatid, mag-iingat kayo. Huwag kayong oo ng oo. Tanggihan nyo po yung mga bagay na yan. Gagawin ni Satan, lilinlangin po kayo. Sasabihin niya, okay to, masarap to, pero hindi nyo alam, yan po mga kapatid yung magpapabagsak sa inyo. Ganyan po yung nangyari kina Eva at Adan. So ano man pong mga layo sa kalooban ng Panginoon, tanggihan nyo na po agad yan mga kapatid. Kasi once na hindi po kayo tumanggi dyan at tinanggap nyo yung offer na yan, dyan po magsisimula yung pagbagsak. Delikado po yan. Si Joseph the Dreamer, nakita po natin, hindi niya po binigyan ng pagkakataon yung asawa ni Potiphar na mag-usap po sila ng matagal. Nakita po natin, tinakbuhan niya po yung asawa ni Potiphar. Naandun na nga po nakita niya maganda yung asawa ni Potiphar at nakita po natin, siya na po yung lumalapit, yung tukso na po yung lumalapit. Pero mga kapatid, kapag nakikita na po natin na yung tukso na yung lumalapit, tayo na po mismo yung tumakbo. Tulad po ng ginawa ni Joseph the Dreamer. Takbuhan po natin lahat ng tukso na yan. Kahit ganong kasarap, kahit ganong kaganda sa paningin natin o sa pakiramdam natin. Tandaan niyo po ito mga kapatid, isang maling desisyon, isang maling pagtanggap ng offer, pwede pong masira ang pamilya nyo, ang tiwala ng mga tao sa inyo, ang ministry nyo, yung testimony nyo, at magkakaroon po kayo ng matinding guilt at regret sa buhay nyo once na kayo po ay nahulog sa kasalanan. Tandaan niyo po mga kapatid, yung temptation, madalas, panandali ang sarap lamang po yan. Masarap sa pakiramdam, okay sa pakiramdam, at nasasatisfy po yung laman nyo. Pero mga kapatid, pagkatapos po niyan, matinding consequence yung pwede nyong maranasan. Kaya umiwas po kayo. Tanggihan nyo po. Huwag kayong oo ng oo sa lahat ng offer ni Satanas. At higit sa lahat mga kapatid, every time po natutuksohin kayo ni Satan, isipin nyo po agad lahat yung consequence. Kasi makakatulong po yun para iwasan nyo yung mga tukso ng kaaway. Para takbuhan nyo po ano man yung gawa ng kaaway sa buhay nyo. Kasi mga kapatid, kapag alam natin na merong consequence yung isang kasalanan, matatakot po tayo. Hindi po natin gagawin yung isang bagay. Kaya mga kapatid, ano man pong gagawin ni Satan na pag-atake sa inyo, ano man pong temptation ni Satan sa inyo, isipin nyo lahat may consequence yan. Pag nahulog kayo sa kasalanan, nahulog po kayo sa temptation, may consequence po yan at hindi nyo po yan magugustuhan. Ang nakakatakot po dito mga kapatid, yung consequence, minsan hindi lang ikaw yung makakaranas nun. Kasama yung pamilya mo. Damay po yung mga nakapaligid sa inyo. Kaya isipin nyo na po agad yon. So huwag nyo pong hayaan mga kapatid na sa panandali ang sarap, mahulog kayo sa kasalanan at maranasan nyo po yung consequence na pwede nyo pong maranasan.
Tandaan niyo po, wala pong exempted sa consequence. Basta nagkasala ka, nahulog ka sa kasalanan, mararanasan niyo po kung ano man po yung disiplina ng Diyos sa buhay niyo. At minsan, hindi niyo po ito magugustuhan. Kaya iwasan niyo po ang kasalanan. So mga kapatid, kung kayo po ngayon ay dumadaan sa tukso, normal lamang po yan. Okay lamang po yan. Sabi ko nga po sa inyo, kahit malakas na tao sa Bible, spiritual na tao sa Bible, at kahit nga si Jesus, dumaan po sila sa tukso. Pero mga kapatid, nakita po natin, iba-iba po yung mga tao din pagdating sa tukso. May mga nahuhulog sa tukso at meron pong mga tao na nagtatagumpay sa tukso. So mga kapatid, nawa nga pagtagumpayan po natin yung tukso na nararanasan po natin sa buhay natin ngayon. Tandaan niyo po ito mga kapatid, tinutukso kayo ni Satan, hindi po dahil kayo ay malayo sa Diyos. Actually, minsan, tinutukso po tayo ni Satan kasi nga malapit na tayo sa Diyos. Pansin niyo po sa Bible, yung mga tinutukso ni Satan, mga malalapit sa Diyos. May mga calling, matataas po yung calling. At makikita po natin, talagang meron po silang potensyal. At ganoon din po sa inyo mga kapatid. Baka kaya kayo tinutukso ngayon ni Satan kasi maganda yung plano ng Diyos sa inyo. Mataas po yung tawag sa inyo ng Panginoon. May potensyal kayo. May gagawin kayo sa kaharian ng Panginoon. At ang gusto po ni Satan, masira po lahat ng yan. Kaya po tinutukso kayo ni Satan ngayon. So mga kapatid, huwag niyo po hayaan na masira po yung magandang plano ng Diyos sa buhay niyo at yung tawag po ng Diyos sa inyo. Pagtagumpayan niyo po lahat ng gawa ng kaaway. Si Joseph the Dreamer po, nakita po natin na siya po, tinakbuhan niya yung tukso, pero pagkatapos po nun, nakita po natin, siya po ay nagtagumpay. Siya po ay naging governor ng Egypt. So, ganun po yung mangyayari sa inyo mga kapatid. Kapag napagtagumpayan nyo po anumang tukso ng kaaway, sigurado magtatagumpay po kayo. Mararanasan nyo po yung blessing na mula sa ating Panginoon. Kaya mga kapatid, huwag nyo po hayaan na kayo ay mahulog sa tukso. Sumunod kayo sa kalooban ng Panginoon at kayo po ay lumayo sa tukso. Labanan nyo po ang kaaway at naniniwala po ako sa pamamagitan po ng ating Panginoong Kristo, mapagtatagumpayan nyo po anumang gawa ng kaaway.